Eto na yung malaking protector ni Risa. Mamaya sasabihin ko kung sino. Oh, Naglapag ng mga ebidensya si Senator Risa Ontiveros. ang ganda talaga. Title pa lang eh. Naglapag ng ebidensya si Risa Ontiveros. Aroy! Frontline, frontline. Lapagan na ng resibo ba? O sige. Ha? Okay. Para kontrahin ang mga akusasyon sa kanya ng bumaliktad na testigo sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. We will fight back. Desidido ang kampo ni Senator Risa Hontiveros na magsampa ng kaso matapos lumabas ang video ni Michael Maurilio o alias Rene. Siya ang bumaliktad na testigo kaugnay ng umano'y pang-aabuso ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Sa inilabas na video ng social media account na Pagtanggol Valiente, sinabi ni Maurilio na binayaran at tinakot siya ni Ito lang ha. Ito lang. Sana sagutin ni Risa. Okay, sagutin nyo na rin. Sa mga manunood, ilagay nyo po dyan sa comment section. Sino mas papaniwalaan nyo? Yung Rene na naka-shades at nakatakip ang bibig doon sa Senate hearing ni Risa na ang mga sinabi niya ay puro generic. Or yung ngayon na nagsabi siya ng detalyado, pangalan, lugar, dates, hindi nakapiring ang mata, hindi nakabusal ang bibig. Sino ang mas kapanipaniwalang alias Rene? At bukod doon sa alias Rene sinasabi, sino ba ang mas kapanipaniwala? Si Risa Ontiveros o si alias Rene? Papaalala ko lang po, strike 3 ka na. Strike 3 ka na, Risa. According to Attorney Topacio, this is not the first time na nagsusuhol ka sa isang witness. Ibig sabihin, may record ka na. Merong trending ka na. Pagdating sa pagsuhol sa witness, halimbawa merong babanggitin, sino ang pinakasikat na nagsusuhol ng witness sa buong Pilipinas? Ang iisipin ng taong bayan, pangalan mo, Risa. Bakit? Ulitin ko yung sinabi ni Attorney Topacio. Strike 3 ka na. This is your third. At kung gusto mo siyang idemanda, hinahamon ka ni Attorney Topacio, idemanda mo siya. Kasi ilalabas niya ang mga ebidensya na ikaw ay talagang nagsusuhol, Risa Ontiveros. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. At kung gusto mo siyang idemanda,
Huwag kami, nako, hindi ka lulusot sa mga paganyan-ganyan mo, Risa. Sinasabi ko sa iyo, utuin mo na yung mga chismis vloggers. Huwag kami, nako. Nako, maiimbestigahan ka ng ayos dyan, Risa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. Naks, And these are people who were already afraid. ano yan gawa ng staff mo? Kalat na kalat to sa Facebook, ha? Yung mga sinasabi niya, dictate ng kanyang staff. Tapos sasamahan niya lang ng drama. Kunwari with feelings. Parang gusto mong maging si Sharon Cuneta, Risa. Parang gusto. Ay, gusto mo. Hindi, ako nagtatanong lang. Parang gusto mong maging si Sharon Cuneta, ha? Yung si Sharon Cuneta? Yung di ba? Sanay artista, sanay sa pelikula. Kasi may dramatic ka pang ganyan. Baka mamaya kakanta ka na rin, eh. Mr. DJ, can I request? Ano yung kantang yun? Ay, Mr. DJ, can I make a request? Ayun. Ha? Yan, kantahin mo nga yun, Risa. Sharon Cuneta yun. Uy. Ay, nako. Sige, Risa. Tuloy. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Uy, galit na galit siya kasi mapanganib daw. Ha? Delikado daw ang buhay ni alias Rene. Ipapaalala ko lang sa'yo. Mga pulis natutulog doon sa KOJC compound na binalahura ang KOJC. Walang nasaktan. Ibintang mo na lahat sa KOJC. Huwag lang yung nananakit sila. Malayo po yan sa katotohanan. Wala pong maniniwala sa'yo. It is as if sinabi mo na ang Duterte ay addict. Na it is sinabi mo na nagtitake ng cocaine si PRRD at si Marcos ay blank. Di ba? Walang maniniwala sa iyo niyan. Ha? Hindi po. Doon sa may mga personal knowledge at may personal na kakilala sa KOJC, alam nila sinungaling ka kasi yung binibintang mo na tinatakot sila at sinasaktan, malayo sa katotohanan. Si Maurilio din daw ang nanlaglag sa mga Duterte. May patunay din si Hontiveros na si Maurilio ang nanghihingi ng pera sa Talagang Inglesero. There is a chance I can talk to Senator Risa. I just want to ask if her office can give a financial assistance. Woy! Nangihingi ng financial assistance. kanilang opisina pero hindi raw sila nagbigay. On February 7, 2024, he was the one who asked us for money. And yet now, on video, he claims we gave him Bakit ngayon mo lang sinasabi? Di ba dapat dati mo nang sinabi yan? Kailan pa yan, February 7, 2024? Kung totoo ito, bakit ngayon ka lang nagsasalita ng ganyan? and he knows it. Sinabi na rin daw noon ni Maurilio na may mga nangungumbinsi sa kanyang baliktarin ang kanyang testimonya kapalit ng malaking halaga ng pera. Nitong Hunyo, nag-message daw muli si Maurilio sa kampo ni Hontiveros. Humingi siya ng saklolo dahil na kidnap umano siya at itinatago sa Glory Mountain. Nireport naman daw ni Hontiveros ang Eto ha, nagtatago tayo to contradict this, okay? sumbong ni Maurilio sa Davao Police. Pero habang inaaksyonan ito, bigla naman daw lumabas ang viral video ng testigo na binabawi ang kanyang testimonya sa Senado. Hindi pa alam ng Bakit ganito yan? Kung sa tingin mo
itinago sa Glory Mountain si alias Rene. Bakit hindi mo papasukin si Torre? Napasok nga nila yan ng walang warrant of arrest eh. Napasok nga nila ng walang search warrant yan eh. Di ba? Instead na nagpupuputa ka dyan, kung naniniwala kang totoo sinasabi mo na itinatago to sa Glory Mountain, ba't hindi ka humingi ng warrant, search warrant? Ba't hindi mo pasugod? Eh, magkakakampi naman kayo nila Torre. Ah. Di ba yan nga sabi ni alias Rene? Habang nasa siege dyan sa KOJC, nagmi-meeting kayo? Kasama si Torre? Senadora kung sino ang nasa likod nito. Pero sa tingin niya, lalong lalakas ang findings ng Senate Committee on Women and Children sa kaso ni Kibuloy. Sinabi for one ni Attorney Torreon na hindi daw sila. So sino? Bakit ayaw nilang aminin o angkinin? Dahil di tulad nga namin na kompleto ang mga resibo, yung iba sa 13 pang witness na yon. Ay, teka, ito yan ha. Bakit daw hindi inaamin ni Attorney Torion at hindi nila sabihin kung kanino galing? Eh kung hindi nga niya alam. Di ba? Eh katulad ng kami, kailan nga namin nalaman eh. Di ba? Tingnan nyo. Pumutok na muna sa social media bago kami nakapag-komentaryo. Ang dami pang nauna sa amin. Na kami taga SMNI. Ilang araw muna lumabas. Isa sasabihin ko sa iyo, Risa. Ha? Eto, totoo to. Kaya kong panindigan ito. Hindi ko alam kung nasaan si alias Rene. At malamang-lamang yan, pati sila Attorney Torion, hindi nila alam kung nasaan. Lumabas ang video eh. Kumalat viral. Ang problema sa iyo, Risa, ang kinokontrol nyo, yung paglabas nung video. Ang dapat patunayan ninyo kung totoo ba to o hindi. Kasi ganito lang kasimple yan, Risa. Para sa ating mga manonood. Dalawa dito ang posibleng sinungaling. Si Risa o si alias Rene. Hindi pwedeng pareha silang tama. Kasi magka-contradict eh. Ngayon, unti-unti itong lalabas. Pero it took you how many days bago ka nakapag-react ng ganyan? Hindi mo nga dininay. Nung unang lumabas yung video, hindi mo dininay. Hindi mo nga masabi, ito'y si alias Rene. So sa madaling salita, nakipag-usap ka muna sa abogado mo, tiningnan mo muna kung gaano kalalim yung sugat para alam mo kung paano kayo magre-react. Sa madaling salita, nagplano muna kayo ng staff mo at ng mga abogado mo. Gaya nung sinasabi ni alias Rene na ganyan po ang ginagawa ninyo. Ang gumagalaw sa inyo mga staff mo at abogado. Siya ang nakikipag-usap kay alias Rene. Yan po yung issue dyan. Yan po ang katotohanan dyan. Hindi ka agad naka-react. Diba? Dumaan ng weekends. Nag-isip-isip muna kayo ng gagawin yung palusot. Dalawa ang sinungaling dito. Kayo tanungin ko mga manunood. Sino ang may bahid sinungaling? Si alias Rene o si Risa? Sino ang may record? Si Risa ba na nagbabayad di umano ng mga testigo? O si alias Rene na talagang sinungaling? Sino sa kanila ang mas kapani-paniwala? But
Hindi kayo bias. Kasi ito, nagpa-press con. Binalita nyo. Even yung nilabas na video ni alias Rene, side pa rin ni Risa ang nilabas ninyo. Anong klase kayo sinasabi nyo patas kayo at hindi kayo bias? Aantayin namin. Aantayin namin ang ilalabas ni alias Rene. At ilabas din ninyo kung gaano nyo nilalabas ang balita nitong si Risa. Ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihing handa nilang patunayan, sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila binayaran. Matatanda ang ibinahagi ni Senator Bato de la Rosa ang video ni Maurilio. Sagot ni Hontiveros dyan, Kaming mga senador, dapat nag-share kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. Nako, binabanatan na si binabanatan si Senator Bato. Nagkakagulo na po ang Senado. Magkakagulo ang Senado nito. O tulad ng mga AI-generated video, Nakakita mo, Senator Bato ha? Binabanatan ka Senator Bato, magkakagulo. Nagkakagulo na ang Senado. Pero salute sa iyo, Senator Bato. Alam mo kung bakit? Binabanata ko rin to si Senator Bato, lalo na nung siege, kasi hindi niya na-handle ng maayos. Para sa akin hindi niya na-handle ng maayos ng maganda yung hearing. So patas po tayo. But this time, pinupuri ko naman si Senator Bato. Alam niyo kung bakit? Si Senator Bato lang ang may lakas loob mag-share nung video ni Risa. Si Senator Bato lang ang nagsasalita. Ay, ikaw, asang ka na? Kayong ibang mga senador dyan, tahimik kayo. Di ba? Senate hearing nagkalabasan ng kalukuhan. It's either si Senator Risa may katarantaduhan or si alias Rene. Diyan ginawa sa Senado. But one thing is for sure, may katarantaduhang ginawa sa Senado. Dapat ini-ethics nyo na yan. Whether naniniwala kayo or hindi kayo naniniwala, dapat iniimbestigahan na to ng Senado. And we are hoping that the 20th Congress will investigate this. Dahil merong krimeng nagawa sa Senado. Diyan sa inyo mismo sa Senado. May krimen po, whether si Risa or si alias Rene. Kung sino man, imbestigahan nyo. Sa'yo naman, Risa, huwag mong binubusalan yung mga nagsishare ng video. Huwag niyong binubusalan yung mga nagbabalita. Kung galit ka kay alias Rene, hinahamon ka namin.
ko alam kung AI to kasi sinend nga lang sa akin yung link, no? Eh gusto ko i-share sa inyo. Kayo na mag-decide kung ito ay AI o hindi. Di ba? Pero kung ito ay hindi AI, pag-usapan natin. Anong sabi ni alias Rene? Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Mm. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot, or kinidnap ng kingdom. Maliwanag yan ha. Hindi siya pinilit, hindi siya binayaran, hindi siya tinakot, hindi siya kinidnap ng KOJC. Ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Kanina lang to. Kasi kanina lang nag-press con si Risa. Hindi totoo yung sinabi ni Risa sa press con niya. Kaya nga ang tanong ko pa rin sa inyo, sino ang mas papaniwalaan nyo? Wala naman tayong pilitan. Alam nyo naman sa channel ni Coach Oli, walang diktador dito, walang pilitan. Sino ang naniniwala sa inyo kay Risa? At sino ang naniniwala sa inyo kay alias Rene? Kayo na mamili. Wala po ako sa padero ng kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ayun, 2019. So that was 6 years ago. Okay? Wala siya sa poder ng Glory Mountain. Ako po, ilang beses na ako nakapunta sa Glory Mountain. Nakatulog pa ako dyan. Napakaganda ng lugar. Pero kung hahalughugin yan ng tropang Torre, makikita si alias Rene kung nandoon nga. Kung wala doon, sinungaling si Risa. Diba? Ganun lang kasimple. Risa, kung may ebidensya ka, maglabas ka ng picture. Yung recent. Yung picture niya ngayon. Yung ganyan na itsura. Kung nasa Glory Mountain talaga siya. Kasi 2019 pa daw siya nandoon. So ibig sabihin, kung may mapakita kang picture kahit nandoon siya sa Glory Mountain ng 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 at 2025, 6 years. Makapagpakita ka kahit isang picture na nandun si alias Rene. Sinungaling to si alias Rene. Maliwanag. Ang laki ng window mo, Risa, para patunayan
sa nagbabalita, Risa. Mag-focus ka kay Attorney Topacio at kay alias Rene. Paharapin ka. Magdemanda ka kaliwat kanan. Hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya Ano sabi? Hindi ako nag-text sa'yo. akong gamitin sa mga kasinungalingan anuman Ulit. sa'yo. Hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. So, yan ulit ha. Contradicting sila. Sinasabi niya, si alias Rene tinitext pa siya. Si alias Rene naman sinasabi, hindi siya nag-text ng kung ano pa man. Madali naman kasi mag-fabricate eh. Baguhin mo lang yung date ng cellphone mo. Tapos, maglalagay ka. Baguhin mo lang yung date, tapos maglalagay ka ng ano, kung sino ipag-message mo. Diba? Pero pagdating sa husgado, sa korte, may patunay na yan. Maglalabasan na yan. Yung number lalabas doon. Diba? Yung ba talaga ang ginagamit na pang text ni alias Rene? Ang dali naman kumuha ng ibang number eh. Huwag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa iyo. Itindigan Same tayo! Nasusuka rin ako sa kanya. Oh. Mr. DJ, can I make a request? Artistang-artista kasi dating. Ito si Risa. Parehas tayo nasisuka sa kanya. ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Liwanag. Okay, ngayon. Tanong, ulitin ko lang ha. AI ba to, Claire? AI ba to, Risa? Sa tingin niyo, sa mga manunood ngayon, di ba? Tayo nagbibigay lang tayo ng komentaryo. Kung ito ay AI, dapat ipaliwanag ni alias Rene. Kung ito hindi AI, baka sinungaling ka nga, Risa. Next. Ito, pag-usapan natin, ito isang kapal mooks pa. Isa pa tong kapal mooks. Ay, nako. Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi magiging problema ang kinakaharap niyang reklamo kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang pinaplanong aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Nakatutok si Jonathan Andal. I think that I have a lot to offer there. Yan ang sagot ni Justice Secretary Boying Remulla nang tanungin sa kanyang planong mag-apply bilang bagong ombudsman. Ipinaalam na raw niya ito kay Pangulong Bongbong Marcos. I told a mutual contact that I was very interested. Ano po sagot ni President? Wala naman, wala sinasabi. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Hanggang July 27 na lang ang termino ng kasalukuyang ombudsman na si Samuel Martires. Ang mga gustong pumalit sa kanya may hanggang Biyernes o July 4 para magpasa ng aplikasyon sa JBC o Judicial and Bar Council na siyang sasala at magrerekomenda sa Pangulo ng mga pangalang pagpipilian nitong i-appoint bilang ombudsman. Pero si Remulla, meron pang kinakaharap na reklamo sa ombudsman na isinampa ng Senador Amy Marcos tungkol sa legalidad ng pag-aresto at pagdala kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court. Okay lang yun. The JBC can always evaluate that properly. Pero hindi naman po yun conflict na... I don't think so. ang tanong, ganda ng tanong ng report. Pero hindi po ba conflict yun? Kasi ito meron pa tong kinakaharap na reklamo o demanda sa ombudsman na
Wala na bang kahihiyan ng mga politiko natin? Ganyan na kaiitim ang pagmumuka? I don't think so. Ang termino ng ombudsman saktong 7 taon, walang reappointment. Ibig sabihin, kung si Remulla ang piliin ni Pangulong Marcos, tatawid ang kanyang termino hanggang sa susunod na presidente. Makapangyarihan ng ombudsman, kaya nitong magsuspende at magpatalsik ng mga opisyal ng gobyerno, gaya ng dismissal noon kay dating Banban Mayor Alice Go. Pwede itong magsagawa ng investigasyon, may reklamo man o wala, lalo na sa mga kaso ng pandarambong, korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa tungkulin. Kabilang dyan ang mga impeachable official na maaaring imbestigahan sa kasong serious misconduct para sa pagsasampa ng impeachment complaint. Independent body rin ang ombudsman. Wala ito sa ilalim ng kapangyarihan ng presidente o ehekutibo, kongreso at kahit pa ng hudikatura. Hindi rin ito kailangan sumalang sa confirmation ng makapangyarihang commission on appointment kahit pa ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Ano naman kaya ang plano ni Remulla sakaling maging ombudsman? Ito yan, okay? Independent na ombudsman. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng hawakan ng kahit na anong legislative, executive, judicial body. No? So, independent sila. Walang control dyan at 7 years. So, anong ibig sabihin yan? Pag naging presidente si BP Sara sa 2028, siya ang ombudsman. At napakakapangyarihan yan sa mga politiko. Yan po ang mag-iimbestiga, siya ang pwedeng magpa-impeach, siya ang pwedeng gumawa ng investigasyon, at pwede rin niyang i-dismiss yung mga ihahain na reklamo sa ombudsman. Ako, as I see it, si Marcos ang maglalagay sa kanya. At ito po ay sa rekomendasyon ng Judicial and Bar, okay, Council. Pero pag nirekomenda yan ng JBC, si ano maglalagay? Si Marcos. As I understand it, posibleng proteksyon ni Marcos to. Ina-anticipate niya na kung hindi nila mag-grab ang power sa 2028, kakaharap sila ng kaliwat kanang kaso. At pag napuupo si Boying, alam naman natin ang magiging karakas nito. Wala na talaga. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpapalagay.
sa aming binigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon, at sa bawat Pilipino'y magtatanggol. Sa bayan ko dating laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Pinamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong. Maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.